Hello mga sir, ngayong araw na to, excited ako ipakita sa inyo yung baklas na version ng Click version 4 na Smart Edition. So ito mga sir, this is fresh from the casa. Tatasik pa yung laway ko. Kasi excited talaga ako mapakita sa inyo. Ano ba yung pinagkaiba ng V3? Yan, yung V3 na yan. So version 4 mga sir. So nakalas na natin yung kaha and I've noticed some minor differences and I just wanna tell you na mukhang fairings, headlight, taillight lang yung binago. Almost all parts are the same, which is good news kasi. Good news yun and bad news. Good news yun in a way na lahat ng mga parts mo way back from V3, pwede mong matransfer dito. Block, segunyal, throttle body. Okay, yung mga yun mga sir, pareho lang siya. Tapos, bad news naman kasi although merong price difference ng konti, ang binayaran mo lang talaga sa kanya is yung aesthetic version niya. Yung pinagbago niya sa headlight, saka sa taillight, saka fairings, para magbukang bago ka ba. So, unahin na natin dito. Tara. Okay. Dito sa harapan mga sir, ang binili natin is B4 na Smart Edition. Ito yung kanyang remote. Meaning, keyless nga to. Ayan o. Keyless siya. And yung placement ng kanyang receiver, tingnan natin, Jade. The same pa rin siya nung Click 150 na version 1 and version 2 mga sir. Kasi dito nakapwesto yon. Napansin namin na ito, kapag nababangga yung harapan, nasisira yung receiver. So same placement pa rin siya. Okay lang din naman, kasi pag nabangga ka naman, hindi naman kasalanan ng Honda yon kung bakit nila nilagay yan dyan, di ba? So pag nabangga ka dyan, kasalanan mo yun, ba't ka nabangga? And one of the major difference na napansin namin, iba na yung receiver niya. Okay, pakita natin, Jade, dito. Okay, ito yung kanyang receiver. And this one is a receiver, if I'm not mistaken, of a Honda Giorno or PCX 160. Meaning, pwede tayong mag-duplicate ng ating remote. Hindi lang ako sure mamaya natin i-confirm, siguro sa dulo ng video, kung pang Click 160 or pang PCX 160 yung remote nito. Kasi almost the same ang itsura kasi nila. Okay? Next, balik ko lang to. Okay na yan. Placement ng ECU, ganun pa rin. And one of the things that lagi kong minimension sa mga Honda Click owners, kapag tumatagal yung motor nyo, makita nyo, Jade, pakita mo tong hook na to. Yung main harness na yan mga sir. Okay, katagalan, syempre kumakalog-kalog yung motor natin, dito ka sa kabila, Jade. Ang nangyayari, tong wire ng stator natin na to, nababalatan niya nitong bakal na to. Kakatagalan, yung friction na nakikreate niya, kakagasgas ng ganyan, mababalatan yung wire, pwede niyang ma-short yung wire ng stator, yung nasa loob niyan. Itong yellow, white, and blue na merong matching na red. Tara. Ito tayo sa Click V3. If I'm not mistaken, ay meron na siya before. Ayan na siya before, oh. Meron na siya before, pero ang napansin ko ngayon, Jade, lika dito, Jade. Ang napansin ko dito sa V3, masikip to eh. Ayun o, masikip. Meaning yung hook na yon, yung harness, saktong-sakto lang siya dun sa hook. Ang nangyari ngayon, mga sir, mas maluwang na siya. Ayun o. Malaki yung play. So, siguro, that's their way of Honda repairing that or mitigating that issue before. Okay. Ano pa yung mga notable differences? Tingnan natin kung yung ECU binago ba. Okay, mapapansin nyo, ito yung ECU ng ating Click version 3 na nandun. I'm gonna try to replace this ECU. Tingnan natin kung aandar siya. So, sa itsura kasi, parehong-pareho yung itsura eh. So, tingnan natin to. So, ito ay pang V3 na ECU. Okay, testing. Op, walang fuel pump. Kabit natin yung fuel pump. Okay lang yan, kahit yan. Positive.
Positive. Ibig sabihin, pwedeng magpalit yung ECU nung dalawang yon, yung V3 saka V4. So, meaning nun, good news din yon kapag nasiraan kayo ng ECU nitong V4 mga sir, readily available yung ECU nito kasi pwede nyo gamitin yung pang V3 as replacement ng ECU ng V4. That's good job, good news, para hindi kayo nagtatagal sa pag-antay ng warranty or pag nasira kayo ng ECU, hindi kayo matatagalan maghanap, maghalukat ng ECU. Available agad siya. Okay, tayo sa gilid. One of the things I noticed as well, papakita ko sa inyo, na mga issue ng mga Honda Click pag naluluma, is yung placement ng wire ng speed sensor sa likuran. So, tingnan natin kung binago na nila yon. Okay. Mukhang hindi nila binago. Yun pa rin yun. I think you can notice this one. Nakita nyo tong wire na to? At nakita nyo tong bakal na to? Yung wire na to, saka tong bakal na to, katagalan yan, magkikiskisan din yan. Yung kiskisan na yan mga sir, that will result na nababalatan tong harness and it also will result na pwedeng mag-short yung wire na ating speed sensor. So, hindi pa rin nila binago yon. So, para sa akin, yung mga Click V4 user, make sure na katagalan, ipacheck nyo yung mga speed sensor wire harness nyo sa ilalim ng air filter kasi baka mamaya, magbalat yung wire, mag-short. Ang nasisira po doon is ECU. Tapos, ang lalabas na check engine is injector fault. Okay. Cut ko lang yung video mga sir. Titingnan ko yung itsura ng spark plug cap, air filter, fuel filter, yung mga normal na maintenance parts. Tingnan natin kung mag-fit sila. So for now, parang V3 lang, nagbago lang talaga yung kaha. Doon naman tayo sa part mga sir na mga wear and tear components, yung mga nasisira, pinapalitan, like brake pads, air filter, tingnan natin kung mag-fit yung galing sa mga V3, kung pasok siya sa V4. So tingnan natin, unahin natin sa air filter. Okay, ito yung original. Bagong-bago po. Bukas tayo ng SeaWorks na air filter. Tignan natin, alauna, alas 2, alas 3. May nagbago ba? Pasok ba? Pasok. Okay? One down. Pareho lang. Hindi binago. Next naman is spark plug. Spark plug. Niluwangan ko na to kanina. Tingnan natin kung pareho siya ng spark plug. Yes. Tingnan mo, Jade, oh. 37 kilometers pa lang yung dinadrive ko, lean na. Namumuti na yung spark plug. Tapos magpapalit pa kayo ng tambucho, aray ko. Hindi, pwede, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ang point ko lang, ang Honda Click, lean. Sobrang tipid sa gas. Kaya pag ginagalaw nyo yung AFR, palit kayo yung tambucho, I recommend magpa-remap kayo. So anong point ko, Sir Mel? Tingnan natin kung pareho. Sa SeaWorks na spark plug, yes. The same. So pwedeng gamitin yung lumang spark plug. Wala siyang binago sa spark plug. Spark plug cap. Asan yung spark plug cap? Guys, ay nakakabit pa sa ignition coil. Ito. Okay, so ito yung spark plug cap mga sir ha. Spark plug cap, I think the same pa rin. Sa dati, walang pinagkaiba. Ayan, pareho pa rin. Pwede pa rin gamitin yung sa lumang Honda Click. Yung isa sa mga gusto kong i-check dito, kung na-modify nila yung sa fuel pump. Kasi kung napapanood nyo ako sa, ngayon lang kasi ako nagbabalik sa YouTube pero yung mga Facebook fans ko, Facebook followers natin, nabanggit ko to before na yung fuel pump ng V3 is mas maliit kaysa sa V2. So, tingnan natin kung binago nila. Okay. Anong pinagkaiba? Ganun pa rin. Jade.
Ganon pa rin ang fuel pump niya, same sa V3. Sir Mel, paano mo nalaman na same? Isang tingin mo pa lang. Yung fuel pump niya, may gap sa loob. Ang Click V2 kasi, punong-puno yung pump hanggang dito, sagad na sagad. Ibig sabihin, mataba. So, meaning ito ay maliit pa rin. Ayan. Then, tingnan natin yung fuel filter. Fuel filter. Let's check if pareho. I think pareho. Ito Seaworks ulit na fuel filter mga sir. Yeah, pareho rin. Pareho. So, ibabalik ko lang din tong original, meaning yung ating fuel filter is still the same with your Honda Click version 3. So, ano pa yung mga natitira natin? Brake pad, saka brake shoe. Then, yung mga components sa panggilid. Yun na lang yung mga i-check natin. Then, we'll consider the video done already, mga sir. Dito naman tayo sa brake pad sa harapan, mga sir. Nabaklas na natin siya. Okay, ito yung original na brake pads. Ito, Seaworks na brake pad pang Click V1. Hindi siya same sa V3. Okay, so this one and this one. Ang kapareho niya is Click version 1. Okay. Dito tayo sa panggilid, angat ko lang. Mabilis lang to, pero kasi alam ko talaga pareho lang eh. May nagbago pala, bell. So ito yung bell niya mga sir. Parang design siya ng PCX 160. So we're gonna try to remove the components. Okay. Tingnan natin. Kasi isasalpak natin yung... Tingnan mo yung sure. 32 odo lang 32. Break in ng belt eh. Siyempre yung belt ano talaga yan, mapupudpod. Then this one is the bell. Lining is okay. Napapansin ko kanina, brand new from the casa, meron agad siyang dragging. Mapapansin natin dito, may hot spot agad yung lining. Meaning, hindi yung buong lining ko tinatamaan. Ang tinatamaan niya lang yan. Yan. Saka yan. Kaya pala, sa traffic kanina dun sa Commonwealth, saka traffic dun sa may Quezon Ave, nagjujug siya. So, ayun o, palata agad o. 32 kilometers lang tong motor ko 32. 32. So, papalitan ko to ng clutch bell. Pagdating naman sa belt, yung belt niya mga sir is bando pa rin, Honda Bando, K35, meaning pareho lang siya ng mga Click 125 before, walang pinagbago. Torque drive, pareho lang din. Then yung bola, I think pareho lang din to. Sukatin natin. Huwag mo i-cut. Alam niyo bakit? Bakit di ko pinapakat kay Jade? Kasi yung bag ko merong weighing scale. Sir, ba't may weighing scale sa bag? Nagtatarya ka ba? Kasi nagtatarya na ako ng pagkain, nagda-diet tayo ngayon eh. So, dapat ito ay 15 grams kung pareho siya. Yun. 15 grams pa rin. So, ayun. Brake shoe nito, sigurado ako pareho rin dito. Meron din tayong brake shoe niyan. So, what I'm gonna do now, papalitan ko lang siguro to ng bell. Itong bell na to mga sir, papalitan natin to ng Seaworks na bell. Sir Mel, ba't mo papalitan agad? Dahil nga may dragging nga nagda-dragging po. So ito kasi yung bell ni Seaworks, may talim, may groove para lumapat dyan sa buong lining. So ngayon para dun sa mga Click V4 owners na nakakaramdam ng chop, dragging, pag umaarangkada, parang tumatalon-talon na ganon. Okay? Bell lang. Okay na yan. Test ko lang din yung kung pasok yung pulley set. So ito yung pulley set ng Seaworks natin. Bushing natin is this one.
Okay. Kabit natin dito sa C-Works. Pasok. Slider piece. Pasok. Kabit natin. Pasok din. Drive face ni C-Works is this one. Ito natin kung papasok. Pasok. So, yun. Same. 6, 7. Same. Okay. Ito mga sir, sigurado ko itatanong nyo kung pwede ba namin i-convert yung Click V3 namin para maging V4 look. So, ito yung V3 ko. Tingnan mo yung taillight, Jade, naka V3. Ayan. So, pwede mong, sabi ko nga dun sa live ko, mas gusto ko yung taillight nito kaysa sa taillight nito. Okay, so tingnan natin. Ang una ko napansin is, kailangan mo siguro magpalit pati floorboard. Ito, Jade, oh. Pasok siya rito sa ibabaw, hanggang rito sa susian. Pati yung tornilyuhan pasok. Pero makikita nyo yung gap sa floorboard. Ayan, oh. So, maaari ito na pati dapat floorboard, ito, kailangan mo siyang palitan para ma-convert mo yung V3 mo into V4 look. Punta ka naman sa harap, Jade, nakikita mo yung tornilyuhan ng headlight. Pasok naman eh. Pasok naman. So alam ko tayo mga Pinoy mga sir, magaling tayo mag-modify. Onting modification lang siguro to, i-fitment check nyo to para sa V3 nyo para maging V4 look. So yan mga sir, oh. Pero may ako tol lang ano mo, susi. Gumagana yan. Headlight, high beam, signal light. So gumagana yung headlight ng V4 sa harness ng V3 mga sir. Yan, dagdag lang. Kasi sigurado tatanong nyo eh. Ito yung bell ni V4 natin. Ito yung C-Works na bell na may groove. So salpak natin. Goods. Washer, then nut. Sure, bakit mo pinalitan agad? Dragging nga ni! Pagdating naman dito sa sensor sa throttle body, dito, pakita natin. Pareho pa rin yung throttle body. Meron pa rin siya ng idle air control valve, saka yung TPS. And I think, mga sir, pareho pa rin to ng TPS natin. Nasaan na? Patingin ako ng TPS. Sir, ba't mo pinapakita yung mga produkto mo? Para pag nasiraan kayo, alam nyo na agad na pwede siyang palitan. Yeah, pareho lang. Ito natin, salpak natin. Yes, pareho lang. Okay, injector socket, pareho lang. Injector, pareho lang. Wala. Pareho lang. Pareho lang talaga. Idagdag ko rin pala mga sir yung size ng gulong. Pareho lang. Ang maganda lang dito, naka-V-rubber siya na gulong as compared sa sa standard. Ang size nito is 180. Tapos ito yung stock ng V3 natin, 180. Pareho lang yung rear tire. And for sure, pareho lang din ang front tire mga sir. So, pareho lang. Kung umabot ka sa part ng video ko na to hanggang dulo ng YouTube mga sir, maraming salamat. Mag-duplicate na tayo ng ating Click V4 Smart Edition. So buo na ulit siya. So mga sir, ano ba yung kailangan nyo para makapag-duplicate ng inyong Honda mga sir? Definitely kailangan nyo ng remote, backup na remote. Hindi pa ako sure kung ano rito yung para rito. So meron tayong K1Z. Ito yung para sa PCX 160. Ito naman yung K2S. Ito yung para sa Click 160. So, titingnan natin ano dito yung gagana. Ngayon, ang bukod dyan, ano pa yung isang requirement? Kailangan nyo nung inyong remote. Asa yung remote ko, Georgie? Ito yung ating remote. Okay, either meron kayo ng remote o meron kayo ng code. Okay, so ito, pang mabilisan to, kung meron kayong remote, kahit nawala nyo tong code, okay. Kung nawala nyo yung remote, meron kayong code, okay din. So, tingnan natin kung ano yung gagana. First time ko lang malalaman kung PCX 160 ba to o Click 160. Pag bumili kayo ng duplicate na remote, meron ganito. Okay? Dito ka, Jade.
Ngayon, dun sa ilalim, makikita nyo itong kulay pula na to. Halos lahat ng Honda may ganyan, basta keyless. So yan, tanggalin nyo lang itong takip. Ayan. Tapos ito, ipapasok nyo. Next naman mga sir, itong alligator, ilalagay nyo yan sa positive. Yan, nakaganyan lang mga sir, no? Okay, next step. Hindi ako sure kung ano sa dalawa eh. Kung K1Z o K2S. So K1Z muna. Layo natin itong isa. Ang kailangan yung gawin is patayin nyo muna yung duplicate yung remote. Sir Mel, paano papatayin? Hold nyo to, kailangan magpupula. Yan, naka-on yan. 1, 2, yan, nagpula na. Okay, ito is buhay. Okay. Ang gagawin nyo lang, baba natin to. Pipindutin nyo lang ng isang beses. Tapos, papatayin nyo na tong remote. 1, 2, 3. I-on natin tong isang remote. 1, 2. So, naka-green na siya. Pag in-on natin tong susi, dapat magi-green to. Yun! Nakita nyo? Meaning, ang orderin yung remote is K1Z. K1Z. Ganun lang siya kabilis. Ayun o. Nakapatay itong remote ha. Ayun o, hindi tumutunog. Pero ito, dapat tutunog to. Wait lang. Kailangan pala tanggalin muna itong positive na to. Nakatuto ka rito, Jade. Tanggalin ko muna. So, yan. So, ito. Magana na. Yan. So, that's it. Mga sir, yun naman yung paano gamitin yung remote para mag-duplicate. Paano naman, Sir Mel, pag code yung gagamitin? Part 2 naman tayo, paano pag nawala yung remote nyo, pero nandito yung code nyo. Okay, so syempre, order kayo na remote na akma para sa motor nyo. Sa Smart Edition na Click 125, ulitin ko ha, K1Z. K1Z. May kasamang ganito yan pag umorder kayo. Saan to kayo nakabit? Dito. May kulay po lang ganyan. Pasok nyo lang. Pag napasok nyo, ito ilagay nyo sa positive. Yan. Then, prepare nyo yung code nyo. Dito lang kayo sa panel titingin. Make sure na yung remote nyo na duplicate, naka-on. Ayan, nag-green siya, nag-green. Isang beses pa, nag-green. Yun na lang yan dyan. Pindutin nyo isang beses, yung knob. May lalabas dyan. Yan. Pindutin nyo agad yung first number, 1. Bawat pindot nyo, it corresponds to the number. Tapos magbibip yan. Yun, nag-beep. Next is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos magbibip. Yun. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. 1. Okay. Once na mag-ganyan yung mga sir, kailangan nyo lang siyang i-on. Dapat iilaw to. 1, 2, 3, go on. Milaw, Jade? Opo. That means, mga sir, ito, pwede itong gamitin sa motor na to. So, tanggalin ko lang itong positive. Okay, tingnan natin kung tutunog yung motor. Ayan na. Ito pa ulit. Ito pa ulit.
Okay, so meron na tayong duplicate mga sir. So, part 1, meron kang remote na wala mo yung code. And part 2, na wala mo yung remote pero meron kang code. So, that's it. Thank you for finishing this video mga sir. Sana may natutunan kayo today. Sobrang dami nating natutunan dito sa Click V4. At anong natutunan natin dito? Pareho lang sila. So, that's it.